Okay, tuloy-tuloy tayo mga kabombo sa pagbabahagi pa ng ating mga balitang tinutukan, mga update, mga isyong tatalakayin dito po sa ating programang Bombohanay Big Time. Okay, sige mga kabombo, on the line na rin po ang ating next na bisita virtually dito po sa ating programa mga kabombo. Ano para pag-usapan natin, ito mga kabombong issue pa rin ito ha sa national tungkol mga kabombo sa online voting ng mga senador na pa yan yung mga pinanukala dito sa session noong nakaraang araw. And makikita natin nag-walk out dito yung minority bloc. Alamin natin kung sang-ayon ba talaga ito sa rules ng Senate o hindi. Okay, sige. Sa pagkakataong ito mga kabombo, on the line na po si Attorney Benjamin Guillermo B. Magadia, isa pong law professor, author, and at the same time private practitioner. So yan, magandang umaga po Attorney Benj. Welcome po sa aming program. Bati muna kayo Attorney sa atin pong mga listeners and viewers po. Ay, salamat Kier. Magandang umaga. Maray na aga sa kabos na nagdadangog dyan sa Bombo Radio Naga. At salamat sa pag-imbita uli sa akin dito sa napakahalagang pangyayari uli sa Senado ng Pilipinas. Napakagandang topic. Okay, mabalos attorney. Pero dito attorney pag-usapan po natin sa yun nga po yung about sa panukala na online voting sa Senado. Una kong tanong dito attorney, kung sa legalidad ang pag-uusapan, ayon sa Constitution and Senate rules, pwede ba talaga attorney na payagan yung online voting ng mga senador kahit walang state of emergency attorney? Actually, valid naman yan kasi rules naman nila yan. May committee on rules naman eh. Diba? So it's really discretionary on the part of the Senate to promulgate their own rules. Diba? Karapatan nila yan. So, katulad ng pandemic, di ba? Nagkaroon tayo ng pagbabago sa sitwasyon, katulad ngayon, pwede talagang gawin yun. Wala na, hindi naman pinagbabawal yan. Kaya lang, maglagay lang sila ng mga specific requirements kung kailan ito pwedeng italaga. Di ba? May mga safeguards na sinasabi. Yun lang naman yun eh. Yun naman na importante doon. Opo, iyon. Ano ang masasabi niyo attorney? Kasi sabi nung ilang mga nasa minority, dapat daw sinasagawa lang ito kapag may kalamidad, may state of emergency. Ngayon wala naman daw calamity, bakit mamadaliin? Ano yung masasabi niyo doon, attorney? Hindi naman kasi yun ibig sabihin na kailangan lang may kalamidad o minamadali. Hindi natin alam kung anong nasa isip ng ating Senate President regarding dito sa kanilang pagpanukala ng pagbabago sa rules ng Senado regarding sa mga pagboto. Pero kasi sa ngayon kasi yung rules nila kailangan present ka para makapagboto ka. Pero wala naman sinasabi na kailangan lang merong kalamidad o may pandemya para baguhin ito. Kaya katulad kanina sinabi ko, magkakaroon lang ng safeguard. Kailan lang ito pwedeng gamitin, di ba? Yun lang naman yun di ba? Parang sa Constitution, patulad ng martial law, di ba? Dahil nga sa nangyari doon mga nakaraang mga taon, meron tayong mga provision sa Constitution para lamang ito maimplementa. Ganun lang naman kahit saang kumpanya o organisasyon, kailangan lang may specific na requirements para ito gawin. Yun lang naman yun. Hindi mo kailangan mag-walk out. Sabihin nyo lang, okay, kung gusto nyo magkaroon ng, ng voting online, kailangan ma-follow natin yung parameters. 1, 2, 3, 4, 5. Para ito, okay, pwede. Di ba? Yun lang naman yun So I think masyadong nagkaroon ng emotional lang sila doon sa mga pangyayari. Baka nabigla sila. Hindi nila na-expect. Di ba? Opo, iyon. Pero ito attorney, sunod kong katanungan, lumalabag ba attorney sa due process and sa proper legislative process yung pagboto sa proposal na hindi dumaan sa committee and rules, attorney? So sa kanilang base doon sa kanilang motion, dapat sa aking opinion, dapat siguro sundin nila yung proseso ng pag-file nito. Diba? Hindi naman yan basta-basta. Kailangan nga lahat yan. Dapat marinig ang
panig ng manorya at saka yung majority block para malaman natin kung ito ba ay may nagawang pagkakamali o meron o ito'y tama. 'Di ba? Kanya-kanya opinion 'yan eh. Again, depende rin din yan sa pagboto, 'di ba? Sa Pilipinas naman majority rules eh. It's always pagtalo ka eh mali. 'Di ba? Pag nasa lamang ka eh syempre yun ang gusto mo mangyari. So either way, di natin alam kung doon tayo magkakaalaman. Kaya dapat din sila nag-walk out para dapat nagdebate sila. Diba? Yun, opo, very well said, attorney. Ngayon, attorney, kung halimbawa maaprubahan talaga itong online voting na ito sa mga sa mga senador, may ground ba, attorney, para i-question sa Korte Suprema ito, Attorney Benjamin? Sa tingin ko malabo yan eh. Kasi internal rules yan. Hindi yan papakailaman ng Korte Suprema. Katulad sa legislatibo, those are rules that beyond the reach na sinasabi na hindi pwede, may mga bagay-bagay tayo na hindi pwede pakialaman ng Korte Suprema. Pinapakailaman lang nila pag may violasyon ng batas. 'Di ba? Eh ito internal rules to, parang committee lang nila to, sila rin nag-uusap dito. 'Di ba? Bakit naman papasok dito ang Korte Suprema? Opo, iyon. Pero ito, attorney, pa-proceed tayo sa sa mga proseso or sa procedure nito. Kung hindi ako nagkakamali, attorney, sabi ni Senator Lacson, kailangan daw may constituted na committee on rules bago idala sa plenary yung ganitong pagbabago. Ano yung masabi niyo doon, attorney? Sang-ayon ba kayo doon or hindi po? Eh tama naman talaga. Eh merong ang Blue Ribbon Committee, bakit walang committee on rules? 'Di ba? 'Di ba? Para at least na pag-uusapan ng mga bagay-bagay na yung majority talaga ang nagdesisyon bilang isang Senado, bilang institusyon ng bansang Pilipinas, 'di ba? Isa sa mga branch of government na nagproprotekta sa demokrasya ng Pilipinas. So dapat lang talaga magkaroon ng committee para malinaw sa mga sumusunod na taon o mga susunod na ganito may pangyayari, eh meron nang ilalabas, ito dapat ang susundin natin kung sakasakali natin gusto natin magkaroon ng pagbabago sa ating internal rules, di ba? Basic naman yun eh. Kahit sa kumpanya, di ba? Kailangan mo natin pag-usapan. Kahit sa mga korporasyon, di ba? Kinakausap yung mga stakeholders. Di ba? Yung mag-a-amend ka ng korporasyon. O, di ba? Mag-a-amend ka ng mga committee o may voting committee, di ba? O, ganun lang naman yun. Ganun lang naman kasimple yun. Opo, yun. Pero dito, attorney, sa maitanong ko lang po technical ito. Ano ba ang ibig sabihin, attorney, nung Rule 51 ng Senate Rules na ginamit po ng majority para i-justify yung mabilisang pagboto, attorney? Actually, hindi ko nga alam kung ano yung Rule 51 na yan. Kasi hindi naman ako abreast sa rules ng Senate. I guess it would really depend on how do you interpret, paano pag-interpreta mo. Siyempre, nasa majority sila, yun ang interpretasyon nila, pwede daw yun at sa pamamagitan lang ng motion na ito ay maaari na agad talakayin. Eh doon naman sa kabila, wala naman tayong committee na pag-usapan na para ito automatic na pag-usapan agad. Magtayo muna tayo ng committee para natin maamyendahan natin yung ating internal rules regarding dito. So it really both goes ways, di ba? Depende lang yun sa argumento mo. Kahit sa korte naman, meron naman talagang kabilang panig, yung kabilang panig, saka kung ano yung tama. Di ba? Ganun lang naman yung kasimple. Opo, yun. Puntahan natin, attorney, ito kasi nagkasagutan dito si Senator Marcoleta and si Senator Risa Hontiveros. Na-offend si Senator Risa doon, attorney, sa sinabi ni Senator Marcoleta na yan kasi niya ang hirap pag walang legal background. Ano ang masasabi niyo doon, attorney? Tama ba yung sinabi ni Senator Marcoleta? O emotional lang si Senator Risa? Ano yung take niyo doon, attorney? Siguro naging emotional lang siya. Pero naiintindihan ko naman yung side ni na parang siyempre pag hindi ka naman talaga, wala ka naman talagang legal background, siyempre yung pag-intindi mo sa mga batas or sa mga rules and regulations, siyempre iba rin ang pag tinitingnan mo yung batas, iba rin ang tingin ng ordinaryong tao sa abogado. So depende talaga sa interpretasyon yan. I think it was no offense naman.
yung kanyang ano, it doesn't mean to demean the lady senator. Okay po. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, attorney, ad hominem daw yun yung sinabi ni attorney at ni Senator Marcoleta, attorney Benj. I don't think so, hindi yun. Hindi naman, normal naman na sinasabi yun eh. Siyempre, kung sa kanya, tingin niya offensive yun, kanya-kanya yan eh. Kung ako naman, pag sinabi na wala ka kasing legal background, pag sinabihan ako ng ganun, tapos hindi naman ako abogado, siyempre tatanggapin ko, totoo naman tayo, wala naman ako legal background, di ba? O, parang doktor ka, hindi ka naman doktor, nagda-diagnose ka, hindi ka naman doktor, siyempre hindi ka nagpapaniwalaan, di ba? Magkukonsulta ka ba sa akin kung hindi ako doktor, di ba? Common sense naman yun. Okay. So ano pala, attorney, parang talagang naging emotional lang dito si Senator Risa. Tingin ko sa Opo. palagay ko, it was just an emotional outburst. Kasi kahit naman diba, kahit sa grupo, nagiinuman. May mga ganun tayo, di ba? O doktor, ito siya, tulungin natin. Di ka naman doktor, tumahimik ka dyan. Di ba? Ito tulungin natin yung kaibigan natin, itong doktor. Di ba? Maraming ganun lang naman yun. Opo, yun. Pero sabi kasi attorney ni Senator Risa, oo nga niya, hindi naman ako abogado talaga, pero hello anya, ano na ako, 30 years na ako sa pagiging senador. Alam ko na rin niya, mga ganun eh. Ano yun, attorney? Sa tingin ko, iba pa rin kahit matagal na experience mo sa paggawa ng batas, iba pa rin yung abogado ka. Kasi iba naman yung pinag-aralan mo sa pagiging senador, iba naman yung training mo as a lawyer. Diba? So, siguro, magaling na siya gumawa ng batas. Pero syempre, kahit pa paano, kinukonsulta pa rin yan sa mga abogado niya kung ito ba ay naaayon sa konstitusyon. Diba? Propose natin to, tapos ikukonsulta pa rin niya. Kung abogado siya, pwede niya hindi konsulta, di ba? Abogado nga, nagkukonsulta pa din. So, ganun lang yan. Opo. Pero para sa inyo, attorney, bilang isang abogado and law professor din po, kumusta para sa inyo, attorney, yung mga nangyayari ngayon sa Senado? Eto, nagbago yung liderato, Senator Alan, maraming issue. Ilang linggo pa lang siyang Senate President. Kung ano-ano ng mga pambabash, yung mga inaano sa kanya. Tapos, yun nga, parang yung credibility ngayon ng Senado. Ano yung take nyo dito, attorney? Tingin ko political survival naman to eh. Diba? Lahat naman yan sila lumilipat from minority to majority. So I think it would really depend on the situation. Katulad ngayon, malapit na yung election. Diba? Ilang taon na lang. So makikita natin yan kung paano maglilipatan. Kasi normal naman yan, diba? Naglilipatan talaga. Sila mismo nagsasabi. Dati magkaalyado tayo, majority tayo. Ngayon, nandun na siya sa kabila. Parang si Lito Lapid sa si Pia Cayetano. Diba? Dati, kaalyado sila. Ngayon, hindi na sila kaalyado. So, it's all political survival ang nangyayari dito. Diba? So, save your own skin, ka nga. So, magkakaalaman dito, yung mga boto nila, so abangan natin, paano sila boboto ngayon? Titingnan, ito ba, ebidensya ba? O alyansa ang titingnan. So, yun ang dapat tingnan ng mga Pilipino. Kasi malapit ng eleksyon, so dapat napanuri tayo. Paano ba ang pagboto ng Senado? Kasi papasok na yung impeachment. O, pinapatagal ba nila to? Para mag-adjourn na uli? Para mag-refile na naman? O, di natin alam eh. Ano lang tayo, spectator lang tayo. Lahat lang natin eh. Puro lang tayo, moro-moro ang ating opinion lang tayo. Chismis lang tayo, kumbaga sa hearsay. So sila lang nakakaalam kung ano ang kanilang particular na take dito o kanilang nakataya sa kanilang mga boto or para sa bayan ba o personal interest. Okay po, iyon. Pero balik tayo, attorney, sa doon sa online voting ng mga senador. Sa tingin nyo, attorney, ano po kaya yung magiging legal at practical na epekto nito sa trabaho ng Senado kung talagang tuluyan ng payagan yung online voting nila, Attorney Benj? Ako payag naman ako magkaroon ng online voting kasi mas makakatipid tayo sa kuryente. Diba? Ano na lang sila, wag na silang pumasok sa Senado. Isara na lang Senado, mag-work from home na sila, pwede naman eh. Diba? Kasi ngayon nga, diba marami na bakanteng opisina kasi karamihan work from home na. Pero dapat nga may safeguard.
dapat wala kang pending na kaso, 'di ba? O hindi ka nakadetine. Katulad nung nangyari kina ng former Senator Laila De Lima, ngayon congresswoman na, tapos si Trillanes naman when he was detained, hindi naman sila pinayagan eh. 'Di ba? Na mag-ano, kasi again, wala pa naman yung rules doon, pero it was na-propose na yon nung panahon nila. Pero it was na-deny yun eh. Hindi natuloy. Kaya hanggang ngayon, ano pa rin, kailangan physical na nandyan ka. Pero nung na-detain si former Senator Laila De Lima, naggagawa naman siya ng mga resolusyon eh. Nakakapasa naman siya ng mga batas eh. Pinapayagan naman siya kasi detained lang siya. Pero hindi naman siya convicted. Iba naman yung convicted ka, syempre, talagang wala ka mawawalan ka ng karapatan. 'Di ba? Katulad ni kay Antonio Trillanes, talaga hindi siya pinayagang gampanan ng kanyang pagiging senador. 'Di ba? So, tingin ko mas maganda. Mas makakatipid tayo. Bawas gastos. Opo, yun. Pero ito, attorney, ano naman ang masasabi niyo, attorney? Kaya sabi ng iba, ito anyang online voting na ito sa Senado, magbubukas ng possibility na makaiwas sa physical presence yung mga senador na may pending na kaso o warrant. Sang-ayon kayo doon, attorney? Ayun na nga yung sinasabi ko, dapat nga may safeguard. Kanina at least ulitin ko na pwede ka lang sumali sa online voting. Dapat wala kang hindi ka nagtatago sa batas kasi ngayon mayroon na tayong rule na pag ikaw ay fugitive o nagtatago ka, wala kang karapatang mag-avail ng mga remedyong legal. Diba? Katulad nito, sa nangyayari nga. So dapat nga nun, dapat may safeguard. Hindi lang, magtatago na lang ako, pwede naman pala akong bumoto, di ba? Online na lang, text na lang ako, magpapakita lang ako, di mo alam kung nasaan ka. So dapat meron nga rin parameters. Parang sa mga corporation naman pag suspended ka, di ka naman pwedeng bumoto, di ba? Pero sa corporation ngayon, under the corporation law, pwede ka naman magboto online. Di ka na kailangan maging physically present. Pero again, may safeguard. Dapat merong wala kang pending cases, so hindi ka naka-detain. May mga ganun. So yun ang dapat nila. Okay, papayag tayo. Yung mga minority, okay, payag kayo. Wala naman issue yung online voting na yun. Basta, yung requirements nandun. Very stringent requirements on that particular online voting. Kung babakasyon ka sa US, o di ba, or medical issues ka, o di ba, hindi ka physically, wala kang problema, pwede naman yun. Di ba? Pwede ka dapat you should be allowed kasi modern times na tayo hindi na tayo panahon nung 1970s, 1960s na talagang walang communication na talagang paano malalaman yung Telegram kailan darating magboboto ka, makakabuti ng taon o buwan bago mo ngayon nga nasa Manila ako, ikaw nandiyan, nag-uusap tayo, pwede ko lang, sige, oo ako. Ganun lang yung kadali. Dapat intindihin nila, dapat nag-a-adapt tayo. Parang batas, di ba? Nagbabago, kailangan tayo mag-adapt sa change ng times. Kasi yun ang importante, kaya nga plenary, di ba? Hindi pwedeng fix ang mga batas. Depende sa sitwasyon. Yun lang. Okay po, iyon. Pero so parang halimbawa attorney, si Senator Bato de la Rosa, palibasa may warrant of arrest na siya. Ibig sabihin, attorney, dapat hindi siya bumoto kung matuloy ang online voting, attorney? Oo, dapat hindi. Kasi nga, pwede naman pala, wala naman palang safeguard, basta magtatago lang ako. So pwede kong gawin yung mga trabaho ko bilang senador. Saka dapat maging role model siya as one of the senators of the Republic, highest position. Second position sa government natin, di ba? So it would really create a floodgates ng kahit sino inalaw nga si Peto. Diba? So, lahat na ng mga politiko gagawin na yan. Diba? So, it would be a very bad precedent din. Yun nga, importante, safeguard, may safeguard. Diba? Kung may medical reason ka lang, nagpapagamot ka, I think you should be allowed. Reasonable naman dapat ang safeguard. Very reasonable naman. Yun lang. Opo, iyon. Doon naman tayo, attorney, sa pag-walk out nitong mga minority bloc noong nakaraan dito sa Senate. Dahil nga po dito sa online voting ng mga
tawag nito, mga senador. Para sa inyo, attorney, ano ba, tama ba yung kanilang ginawa, yung kanilang paninindigan, o masyado lang silang balat sibuyas, attorney Balas Benjamin? sibuyas lang sila. Dapat hindi sila nag-walk out. Dapat dinipensahan nila yon doon sa plenaryo. Pinakita nila na they are man of the law. Di ba? For the people. Hindi yung dahil dadaanin nila sa drama, di ba? Hindi naman, the Senate is not, hindi naman yan sarsuela. Di ba? Ang trabaho nila is gumawa ng legislation, batas para sa mga Pilipino. Di ba? Dinipensahan nila. Sabihin hindi ito valid. Sabihin lang naman nila yun eh. Para makita ng tao ano talaga yung posisyon nila. 'Di ba? Kasi tayo dapat alam ano ba nangyayari. Hindi natin naiintindihan, karamihan ng Pilipino hindi na naiintindihan ang nangyayari. Bakit i-defend nila? Kasi may transcript naman yung bakit hindi ito pwede. And again, okay, dapat nga may parameters. Katulad nung sinabi ni Senator Lacson na dapat magtayo muna tayo ng committee on rules para automatic pag mayroong amendment, mabilis natin itong ma-apply. Tapos depensa lang naman nila eh. Kung sabi na may mga abogado naman dun. Patli naman yun, di ba? Okay. So kung hindi sila nag-agree dun sa, ang tingin ko tinatakot nila, matatalo sila sa boto eh. Yun ang tinatakot nila. Pero dapat again, makikita rin yun ng tao eh, masyadong lenient yung provisions. Dapat nga may safeguard. Diba? Kahit sabihin natin palitan, ito eh. So hindi pa rin makakaboto, yung dapat hindi bumoto. Kahit present or online. Yun lang naman yun. Opo. So, dapat pala, attorney, nag-stay sila doon na Yes, kipag-debate rin, dapat. attorney. Opinion ko lang yun. Dapat nag-stay sila doon. Tapos dinibate nila yung kanilang posisyon. Diba? Hindi naman masama yung online voting eh. Diba? Basta lang hindi lang anybody can, diba? Ba, for example, may pending ka, under arrest ka, under detention ka, fugitive ka. Dapat bawal. Okay. So it will not be used to trample the law or the constitution. Kasi di ba? Eh kung wala naman palang kaibahan sa good person of good moral character, good standing, kaysa sa someone who has questionable integrity and character, pwede din bumoto anytime. Eh, para kayo pa nagkaroon tayo ng rules, di ba? Para kayo pa tayo nagkaroon ng batas. Kung wala rin namang difference yung good and bad. Okay po. Ito, baka kasi, attorney, ang nasa isipan nila, palibhasa si Senate President Alan at sabi nga parang nasa majority. Baka iniisip nila, attorney, ang kinakampihan palagi yung majority, silang na nasa minority palang set aside. Baka ganun yung kanilang iniisip, attorney, kaya sila umalis. Baka lang naman eh. Wala pang kambing dyan. Puro lang baka, di ba? Hindi natin alam. Kasi tingnan mo na yung proposal. O, saka doon sila mag-object. Di ba? Sabi, okay, we would like to motion on, and then, ano ba yung nakasulat doon? Nasusundan natin para ito ay allow. Di ba? Number one, there is a pandemic. Hindi pwede. Number two, yun na nga, may crisis, may kung ano-ano mang may gera. O number 4, yung one of the only members of good standing, di ba? Can vote online. O ganun lang ilalagay lang yun din eh. Isang provision lang, one sentence lang yun. Only a senator of good standing can vote online. Di ba? O, pag hindi ka good standing, you cannot avail of that online voting. Pag hindi pa rin, pag ang sabi na hindi pwede yan talagang obvious na unfair yung may pinapaboran, di ba? Tama ba ako, Kier, di ba? Obvious na. Doon para ilatag nila kung ano yung proposal. Doon natin himayin. Di ba? Ganun lang yung kasimple. Basic yun. Po, yun. Sa nangyaring ito, attorney, na pag-walk out ng minority bloc, may epekto kaya ito, attorney, sa public perception sa Senado? Sa credibility ng Senado, Attorney Benj? I think so. Maapektuhan talaga yung credibility ng ating Senado as an institution. Kasi ang normal perception ng ordinaryong tao, puro may pinapaboran,
Diba? Dahil iba yung may gusto silang pansariling interes, yung kabila kasi gusto nila ano para nakuha nila yung boto na kailangan. Alam mo na, yung mga haka-haka. Pero again, dapat titingnan pa rin natin sa ebidensya. Huwag tayong mapadaan sa mga chismis. Kasi normal yan eh. Political saywar yan eh. Diba? Normal naman yan eh. Magtatapunan ng ano para i-condition yung mind ng public na itong taong to, itong mga politik to are bias. Diba? Nagtatapunan sila. Normal yan eh. 'Di ba? Yung mga ganyang ano saywar para masira yung ano. Pero dapat nga para sa mga publiko, titingnan natin yung ano yung sinasabi, ano yung ebidensya. Huwag tayong basta-basta naniniwala dahil kaalyado. Doon natin tingnan sa hearing. Pag makikita mo naman yan eh, naglabas ng ano, tapos obvious naman na ano, parang iba yata, di ba? Marami naman senador dyan na hindi na nakabalik dahil doon sa previous impeachment, di ba? Dahil sa actions nila. So dito, ito yung magdidetermine. Di ba? Hindi naman yan forever sila nandyan. Kasi nga, masyado nang visualize ngayon, nakikita na may recording na nare-repeat. Di ba? Yung mga sinabi ngayon, tapos iba na yung sinabi sa susunod. So madali mo nang mache-check yung ating mga mamabatas. Okay po yun. So dito, Attorney Benj, sa tingin niyo po ba sa mga nangyayari ngayon sa Senado, palagay niyo ba, Attorney, magkakaroon pa ng palitan na naman ng liderato sa Senado? Attorney, kasi plano yata na ipalit si Senator Win Gatchalian, o hindi, si Senator Risa. Palagay niyo ba, Attorney, mangyayari ba yun? Hindi natin alam yan kasi internal na yan. Depende na yun sa usapan nila. Again, numbers pa rin yan, di ba? Majority pa rin, numbers vote pa rin yan. Kaya nga siguro meron silang mga internal na usapan. Diba? Kasi majority talaga yan, nagdadala kung ano yung sino yung papaboran nila. At least ito lapig, hindi umalis. Di ba? Yun ang maganda doon. Abangan natin, we cannot tell eh. Hindi natin alam kung ano yung ano ang mga personal interest ng ating mga batas. So malalaman natin yan. Kung makakuha niya yung numbers, talagang mapapalitan yan. Pero as of now, mukhang malabo eh. Diba? Konti sila eh. Opo. Sa nalalapit naman, ito, Attorney, mga remaining question na lang. Sa nalalapit naman, Attorney, na impeachment trial ni VP Sara sa Senado, kung hindi ako nagkakamali, sa June ito mangyayari. Palagay nyo kaya, Attorney, kung halimbawa si Senator Alan yung mag-preside, palagay nyo kaya, Attorney, magiging fair siya sa decision making? Attorney Alan, Bench? So tingin ko naman oo. Kasi kung may ebidensya naman, wala naman silang choice eh. Diba? Kung wala naman ebidensya, dapat lang talaga ma-acquit. Ma-acquit ang ating Vice Presidente, karapatan niya yun, di ba? Kung the evidence is very clear, beyond reasonable doubt, na meron talagang ebidensya na kailangan, kahit pakaalyado, make or break yan eh. Diba? Make or break yan for the senators. Kasi kung obvious naman, tapos yung boto mo, parang hindi ka na nakikinig sa ebidensya. So kaya, diba, sila, korte na sila eh. Ebidensya na ang magsasalita. Diba? So I think he would be fair. Kasi abogado naman yun. Ewan ko dun sa iba, yung hindi abogado, baka emotion ang gamitin na. Pero kahit hindi ka naman abogado, simple lang naman, meron bang grounds para ma-impeach? Totoo ba na merong ganitong amount? Totoo ba? Totoo ba to? Totoo. Makikita natin yan sa prosecution. Diba? Kung nailalatag nila yon na beyond reasonable. Kung duda lang naman, puro lang naman hausyaw, dapat lang ma-acquit ang ating DC%. Iyan, okay po yan. So ito, Attorney, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro, Attorney, ano na lang yung ating may iwan naman na paalala mensahe sa mga tao, sa publiko, kaugnay nitong mga nangyayari sa Senado ngayon, Attorney Bench. Ang masasabi ko lang, maging mapanuri tayo sa mga nangyayari ngayon. Lalo na, very available ng social media. So makikita mo na talaga kung ano ang gustong mangyari ng ating mga politiko at ang kanilang mga ginagawa. Ito ba ay
political survival, pansariling interes, o may pinoprotektahan silang kaalyado, o talagang nagsiservisyo sila para sa ating bayan. Diba? Mapaging mapanuri. Yun lang ang aking abilin sa ating mga kababayan. Iboto natin yung mga karapat-dapat. Dapat matuto na tayo. Hanggang ngayon, di pa rin tayo natututo. Diba? Ayun lang.